Hindi ko malimutan ang tunog na narinig ko noong gabing iyon. Parang may malaking hayop na dandahang gumagapang sa bubong ng kubo habang ako'y mag-isang nakahiga sa loob. Alas 11 ng gabi noon, biglang huminto ang ingay at ilang segundo lang ang lumipas. May narinig akong mahinang katok sa bintana. Natigas ang buong katawan ko. Ang mas nakakatakot, nasa gitna ako ng malawak na bukirin sa isang liblib na bahagi ng Nueva Ecija. At wala dapat ibang tao roon maliban sa akin. Ako si Marco, 32 taong gulang. Lumaki ako sa Maynila pero nagkaroon ako ng pagkakataong tumulong sa bukid ng aking tiyuhin tuwing anihan. Hindi ako maniniwala noon sa mga kwento tungkol sa aswang. Para sa akin, mga alamat iyon na pampatakot sa mga bata. Pero pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Nangyari ito noong Oktubre ng 2021, panahon ng anihan, kaya maraming gawain sa bukid. May maliit kaming kubo sa gitna ng taniman na ginagamit bilang pahingahan ng mga magsasaka. Dahil madalas ang nakawan ng ani sa lugar, may kailangang magbantay tuwing gabi. Nak, kaya mo ba? Tanong ng tiyuhin ko, si Ben. Sumagot ako, opo, tito. Isang gabi lang naman. Napakamot siya sa ulo. Huwag kang lalabas kapag may narinig kang kakaiba. Napatawa ako. Tito, hindi na po ako bata. Ngumiti siya pero halata may gustong sabihin. Basta, tandaan mo lang. Bandang alas 6 ng gabi nang umalis ang mga magsasaka, unti-unting nilamon ng dilim ang paligid. Ang natitirang liwanag ay mula sa maliit na bombilyang nakakabit sa solar panel ng kubo. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Narinig ko ang paghuni ng guliglig at ang mahinang pagaspas ng hangin sa palayan. Bandang alas 9, nagluto ako ng instant noodles sa maliit na kalan. Habang kumakain, may nakita akong matandang lalaki sa di kalayuan. Nakatayo siya sa gilid ng bukid, hindi gumalaw. Akala ko, isa ito sa mga magsasaka. Kaya ang ginawa ko, kumaway ako sa kanya. Hindi siya kumaway pabalik. Ilang segundo akong tumingin sa kanya bago ko napansing tila nakaharap siya sa akin. Pero hindi ko makita ang mukha niya dahil sa dilim. Kinilabutan ako. Pagkatapos kong kumurap, nawala siya. Napailing ako. Makapagod lang ako, sabi ko sa sarili ko. Makalipas ang 2 oras, narinig ko ang unang kakaibang tunog. May tila mabigat na bagay na tumalon mula sa isang puno papunta sa isa pa. Mabilis at sobrang napakabilis. Sumilip ako sa bintana, wala akong nakita. Pero napansin kong tahimik ang mga kuliglig. Parang biglang tumigil ang buong kalikasan. Iyon ang unang pagkakataong nakaramdam ako ng totoong takot. Maya-maya pa, Kuya John, tumunog ang cellphone ko. Tumawag si Tito Ben. Saan ka? Bungad niya. Nandito pa rin ako sa kubo, sagot ko, Kuya John. May ilang segundong katahimikan. Sabi niya, may narinig ka ba? Napatingin ako sa madilim na bukid. Parang may tumatalon sa mga puno. Narinig kong napabuntong hininga si Tito Ben.
Huwag na huwag kang lalabas, sabi niya. Bakit po? Sabi ko. Basta, pagkababa niya ng tawag, lalo akong kinakabahan. Makalipas ang ilang minuto, Kuya John, narinig ko ang katok sa bintana. Iyon ang katok na nagpagising sa lahat ng nerbiyos ko. Dahan-dahan akong lumapit. Nakasara ang kurtina. Huminto ang katok. Nang akmang silipin ko na may boses ng babae sa labas. Tulong, mahina, halos pabulong. Tulong po. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. May babae sa gitna ng bukid sa ganoong oras. Naalala ko ang bilin ng tiyuhin ko, huwag lumabas. Pero, paano kung may totoong nangangailangan ng tulong? Muli kong narinig ang boses. Kuya, parang umiyak. Lumapit ako sa bintana, pero hindi ko binuksan. Sino ka? Sigaw ko, Kuya John. Walang sumagot. Pagkaraan ng ilang segundo, narinig ko ang boses mula naman sa kabilang bahagi ng kubo. Tulong po. Nanlamig ako, Kuya John. Imposibleng makarating agad siya roon. Mabilis kong sinilip ang maliit na botas sa dingding. At doon ko nakita may nakatayong babae sa gitna ng palayan. Mahaba ang buhok. Nakadamit siya ng puti, Kuya John. Hindi ko makita ang mukha, hindi siya gumalaw. Biglang nagring ulit ang cellphone ko. Si Tito Ben na naman. Narinig mo ba ang boses? Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Sumagot ako. Opo, Tito Ben. Makinig kang mabuti. Huwag na huwag kang lalabas. Huwag kang titingin ng matagal. Tito, sino iyon? Mahina siyang sumagot. Hindi tao iyon. Nabatigil ako, Kuya John. Pagkababa ng tawag, nagkulong ako sa loob ng kubo, Kuya John. Lumipas ang halos isang oras. Akala ko tapos na. Nagkamali ako, Kuya John. Bandang alauna ng madaling araw, may narinig akong parang kuko na kumakalmot sa ilalim ng sahig. Parang may umikot sa ilalim ng kubo, Kuya John. Pilit kong kontrolin ang paghinga ko. Pagkatapos, may narinig akong boses. Boses ng nanay ko. Marco. Napamulat ako, Kuya John. Patay na ang nanay ko, 5 taon na ang nakalipas. Marco, anak. Tumulo ang malamig na pawis ko, Kuya John. Hindi maaaring siya iyon. Labas ka. Insaktong boses niya, Kuya John. Insaktong paraan ng pagsasalita niya. Pakiramdam ko, mababaliw ako. Paulit-ulit niya dinawag ang pangalan ko. Pagkaraan ng ilang minuto, biglang tumigil. Kasunod noon, may isang malakas na kalabog mula sa bubong. Napatalon ako sa gulat. Parang may napakabigat na bagay na lumalapag. Sunod-sunod na yabag ang narinig ko, Kuya John. Dahan-dahan, mabigat, parang tao, pero mas mabigat. Habang naglalakad iyon sa bubong, unti-unting yumuyuko ang kawayan ng kubo. Narinig ko ang paglangit-ngit ng mga kawayan. Pagkatapos ay katahimikan. Ilang segundo, 1 minuto hanggang 2 minuto. Akala ko umalis na ang nilalang, Kuya John. Pagkatapos ay may tumulo sa mesa. Tinapatan ko ito ng ilaw. Namilog ang mga mata ko. Ang tumulo ay isa pa lang sariwang dugo. Napatras ako, Kuya John. At nakaramdam ako na hindi may paliwanag na sobrang takot. Maya-maya, may narinig akong parang
mahabang dila na dumitila sa pawid. Hindi ko maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko noon. Parang may nagsisigaw sa isip kong tumakbo. Pero wala akong matakbuhan. Biglang namatay ang ilaw, Kuya John. Tuluyan akong nilamon ng dilim. Nanginginig kung buksan ang flashlight ng cellphone. At doon ko napansin ang isang bagay. May anino sa labas ng bintana. Hindi ito gumalaw. Mas mataas ito kaysa normal na tao. Unti-unti itong lumapit. Habang papalapit, mas lalo kong nakikita ang hugis nito, Kuya John. Payat, mahaba ang mga braso at tila baliktad ang pagkakatayo ng mga paa. Napaatras ako, Kuya John. Dandahang umaangat ang ulo nito mula sa bintana. Hindi ko makita ang buong mukha, pero nakita ko ang mga mata nito. Dalawang maputlang matang kumikislap sa dilim. Pagkatapos ay ngumiti ito. Hindi ngiting tao, Kuya John. Ang ngiti niya sobrang napakalawa. Halos abot hanggang tainga. Dahil sa sobrang takot, Kuya John, napahiyaw ako. Kasabay noon ay tumakbo ang nilalang palayo sa bilis na hindi normal. Parang isang malaking hayop. Ilang minuto akong hindi makagalaw. Pagdating ng alas 4, nagsimula nang tumilaok ang mga manok sa malayong bahay. Nakahinga ako ng bahagya. Nang sumikat ang araw, dumating sina Tito Ben at ang ilang magsasaka. Pagkakita pa lang sa mukha ko, alam nilang may nangyari. Anong nakita mo? Tanong sa akin ni Tito Ben. Kinuwento ko ang lahat, Kuya John. Tahimik silang nakikinig. Pagkatapos, dinala nila ako sa likod ng kubo at doon ko nakita ang mga bakas. Hindi paa ng tao, hindi rin paa ng hayop. Mahabang marka ng kuko ang nakaukit sa lupa. Pero hindi iyon ang pinaka-nakakakilabot. May nakita silang isang piraso ng tila na nakasabit sa kawayan. Puting tila. Pareho ng suot ng babaeng nakita ko sa palayan. Habang tinitingnan namin iyon, may dumating na matandang kapitbahay. Pagkakita niya sa tela, namutla siya, Kuya John. Saan ninyo nakuha iyan? Itong nasa kubo, sagot ni Tito Ben. Tahimik ang matanda. Pagkatapos ay nagsalita siya. Sa anak ko, iyan. Napatingin kaming lahat sa kanya, Kuya John. 2 linggo na siyang nawawala. Parang tumigil ang oras. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ko. Napaluha ang matanda. Hinahanap pa rin namin siya. Mabilis akong napatingin sa tela at saka sa palayan. Unti-unting bumalik sa isip ko ang lahat. Ang babaeng nakatayo sa dilim, ang paghingi niya ng tulong at ang puting damit at ang katotohanang hindi ko man lang sinubukang iligtas siya. Akala ko tapos na ang lahat pagkatapos noon, Kuya John. Pero makalipas ang 3 araw, bumalik ang mga pulis. May natagpuan silang bangkay sa isang bahagi ng bukid na dati nang binabaha. Ayon sa investigasyon, matagal na itong patay. Mahigit 2 linggo na. Insaktong panahon ng pagkawala ng anak ng matanda. Ibig sabihin, noong gabing nakita ko ang babaeng humingi ng tulong, patay na siya. At doon ko naalala ang isang detalye na hindi ko agad napansin.
Noong una ko siyang makita sa gitna ng palayan, nakalubog hanggang tuhod ang katawan niya sa puti. Pero habang lumalalim ang gabi, lumalapit siya ng lumalapit sa kubo. Hindi man lang nagkaroon ng bakas ng paa sa bukid, parang hindi siya naglalakad. Parang may ibang bagay na gumagamit lamang ng kanyang anyo. Hanggang ngayon, tuwing naalala ko ang gabing iyon, bumabalik sa isip ko ang sinabi ng matatanda kapitbahay. Matapos malibing ang kanyang anak, mahina niya iyong sinabi habang nakatingin sa bukid. Hindi ang anak ko ang nakita mo kasi may nawawala pang isa noong gabing iyon. Nang tanungin namin kung sino, tumingin lang siya sa malawak na palayan at sumagot. Yung bagay na kumain sa kanya, hindi na nakita kailanman at baka naghahanap pa rin ito ng taong magbubukas ng bintana sa susunod na marinig ang katok sa gitna ng gabi. Kung may sarili kayong nakakatakot na karanasan, ibahagi ninyo sa mga komento. Pero siguraduhin nakalak muna ang inyong mga bintana ngayong gabi. O di kaya ipadala ninyo sa ating email address na nasa description ng ating video. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang kwento na ito. Hanggang sa muli, paalam!